Hello mga sangkay, mga kalingap! Welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong sangkay na si Sangkay Loans muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Mapa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega love shout out sa inyong lahat sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at Edna Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs. Mega love shout out sa inyong lahat, and of course, I love you all. Ayan. Mega love shout out sa lahat ng aking mga sponsors, sa lahat ng nagmamahal kay Sangkay, sa lahat ng mga nakasubaybay, no? Sa mga nagpapabate, mega love shout out kay Thelma Garcia, the official Atomic Ant. Taray, Atomic. And also kay Lee Eclarino Elephane na Elephane 1 ng California, USA. So sa inyong lahat, no, mega love shout out. Ngayong araw na ito mga sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito patungkol, no, sa paliwanag nito ni Shena, no. Nahuli tayo dito, no. Kasi nung nakarang araw pa ito, may inuna natin yung issue sa kay Dr. Love. Pero hindi tayo magpapaiwan. Gagawa pa rin tayo ng reaction patungkol dito sa paliwanag ni Shena, no? Sa nangyari dito sa kay Kulot at saka sa kanyang tatay. Panoorin natin tong kanyang upload na ito ni Shena. Then after natin na mapanood, magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Tara mga sangkay, mga kalinga, panoorin natin. Hello po and welcome back to Ate Shena's TV Vlog. And kahapon po, galing tayo sa bahay kasi nagbigay si Papa ng statement about dun sa issue nila ni Kulot. Tapos ngayong araw naman, pupunta dito sa bahay si Kulot para magbigay naman siya ng paglilinaw kung ano ba talaga yung pinaka-nangyari. Kasi ang dami na pong nagre-react na iba't iba na yung mga parang kwento, iba't iba na yung dating ng kwento. Ayan, para malinawan, si Kulot mismo po ang magsasalita. Siya na yung magpapaliwanag sa lahat. Kasi ang daming hindi naniniwala. Kasi iba-iba na yung yung mga kwento. Meron din na pinagalitan ko daw si Kulot nung sinabi niya sa akin. Alam niyo po, hindi ko siya pinagalitan kahit tanongin niyo pa si Kulot. Hindi po yung totoo. Tapos, nakikitira daw si Kulot sa ibang bahay. Hindi rin yung totoo kasi si Kulot nasa bahay po. Kahit tanongin niyo po mga kapatid ko na andun daw siya. Meron pang ibang kwento na inaaway daw namin si Kulot. Kami ni Madeline. Inaaway daw namin kasi yung about na sa issue ni Papa. Alam niyo po ba, hindi namin siya inaaway. Kahit tanongin niyo pa si Kulot, pero siya lang din yung makakapagsabi nito. Meron din po doon isang nag-comment na bakit kasi sinocial media niyo pa? Ang pinaka, hindi po talaga namin isa-social media yun. Nung gabi pumunta dito si Kulot, nagsabi siya sa akin. Tapos, nagkwento siya. Tapos, ang pumasok sa isip ko nun ay iba rin. Tulad rin ng mga iniisip ng ibang tao. Ganun rin yung pumasok sa isip ko. Tapos, nung gabi yun, nagkwento ako dun sa sponsor about dun sa nangyari. Tapos hindi ko naman po alam na magkukwento din pala sa iba. Tapos yun, nagulat na lang ako, biglang lumabas na sa social media, pumutok na yung pangyayari. Tapos nung kinagabihan, pumunta na kami sa bahay, doon na kami nagkausap. Doon na namin inalam kung ano ba yung side ni Papa. Tapos yun yung nakwento niya. Parang naliwanagan kami, yung pala yung natakot si Kulot. Kaya pala yung sa sign ko kasi na ganyan, doon siya pinaka-natakot. Iba yung nagpasok sa utak niya, parang papatayin, parang gano'n yung sa utak niya. Tapos, dito natulog nun si Kulot sa bahay, yung gabing yun. Tapos pag uwi namin, andito sa bahay si Kulot, kunento ko sa kanya yung sinabi ni Papa, tapos nag-iiyak siya noon. Sabi niya, iba kasi ang pagkaintindi ko, kala ko papatayin, ganun. Tapos natakot pa daw siya, hindi na daw siya nagkatulog noon. Doon po nagsimula yung yung parang na trauma si Kulot. Pero hindi po, wala pong pang-rape na nangyari, wala pong
pang ano. Ako ganun din yung utak ko nung una eh. Pero wala naman palang ganun na nangyari. Tapos meron pa doon na ano na si Kulot daw hindi daw sa bahay namamalagi. Alam niyo po, si Kulot sa bahay po siya naka-stay ngayon. Hindi po siya tumira sa ibang bahay. Sabi po kasi nung iba, si Kulot daw lumipat doon ng ibang bahay kasi umiiwas. Hindi po totoo yun. Kahit tanongin mo siya, hindi siya umalis sa bahay. Dito siya natulog ng 2 days nung yung hindi sila nagpapansinan ni Papa. Pero siya mismo po ang nagsabi sa akin na ate, gusto ko na umuwi. Tapos pag uwi namin, nag-usap sila automatic. Pag pasok namin sa bahay, sakto ando si Papa, nag-usap sila diretso. Tapos sabi ko rin kay Kulot, bakit sabi ng tao na kinabuninay ka daw nakikitira? Si Kulot na lang po ang sasagot ng issue niya kasi ako hindi ko rin alam kung bakit nandun siya nung time na yun. Siya na lang po ang makakapaglinaw niyan. Tapos sabi pa ng iba, naawa daw kami kay Papa kaysa kay Kulot. Hindi po totoo yun kasi nasa gitna lang talaga kami. Ang totally pa nga po, si Kulot pa nga po naawa kay Papa eh. Kasi kumbaga, naarabyado si Papa dun sa kwento niya. Kasi mali din yung pagkakaunawa niya. Kaya gusto niya din linawin. Kahit nga ako mali din yung pagkakaunawa ko nung una kong malaman. Nung una kong marinig yung kwento. Pero nung nalaman ko yung both side, doon ako naliwanagan. Kaya sana po, pakinggan natin yung parehong panig. Hindi yung mga react ng ibang tao. Tapos maraming nagko-comment na ex-convict naman kasi yan si Papa mo, nabas-pasok yan sa kulungan. Alam po namin yan kasi simula po bata kami talagang nabas-pasok si Papa sa kulungan. Ang kaso po niya sa pagtutupada, sa ulanto. Pero yung pagtutupada naman po niya para din yun sa namin, pang gastos. Yung pag nag-uulanto siya, pang konsumo din namin. Kahit ano niyo po yung mga kapatid ko. Tapos yung last na kaso niya about sa drugs, nasambit po yun dun sa kapatid niya. Alam po yun ng mga taga dito sa amin. Kumbaga, yung kaso ng kapatid niya, parang nadamay siya about po dun. Kasi ang dami nagsasabi, adik si Papa mo, mukhang nakagamit, ganyan. Kung ano-ano pong sinasabi nila. Kagabi nga po, sabi ko Kulot pumunta dito sa bahay. Kaso sabi ko, 10 oras na ng gabi. Sabi niya, ate, video na tayo. Sabi ko, 10 oras na ng gabi, mga 9 na yun eh. Gusto niyang mag-ano kasi bukas nga daw may pasok na naman siya. Sabi ko, bukas na lang. Kapag free time ka na lang kasi alanganin na mahirapan siya pagpa-uwi. Tapos dun po sa mga nagsasabing pinagalitan ko daw si Kulot nung nagsabi siya sa akin. Imbis daw na i-comfort ko kasi nga nagsabi sa akin, syempre ako yung panganay, sa akin ay naman susumbong. Pinagalitan ko pa daw. Kahit po tanungin niyo si Kulot 100% hindi ko siya pinagalitan. Sabi ko, ano ba, bakit ba, ano bang nangyari? Tapos yun, nag-explain siya, nag-iiyak sa akin. Sabi ko, sige, dito ka na matulog, sabi ko gano'n sa kanya. So yun mga sangkay, mga kalinga, pati napanood no, yung upload ni Sienna patungkol dito. Yung upload niyang ito, walang pinagkaiba doon sa mga una at pangalawang pagpapaliwanag dito. Inuulit-ulit lang niya yung kanyang paliwanag, yung pagdepensa niya sa kanyang tatay, no. Well, para sa akin, normal lang po, no, sa isang anak, no, na depensahan yung kanyang tatay. Kahit alam niya na merong pagkakamali kasi ama niya yan, no. Pero ang pangit lang doon kasi ang pagdedepensa sa isang ama, kung yun ay ibang taong inagrabyado. Kaso nga lang dito, kapatid niya ang isang sa mga naagrabyado dito. And expect natin, no, dito sa kanyang live na ito or sa kanyang upload na ito, kasi sabi niya magsasalita si Kulot. Pero natapos lang itong kanyang live na ito, ay itong kanyang upload na ito, pero hindi niya pinapagsalita si Kulot. Nandun na, no? Bakit hindi niya in-interview si Kulot nung nagluluto ng champurado si Kulot? Bakit, no? Bakit nga ba hindi niya in-interview? Bakit nandiyan niya yung pagkakataon na para magsalita si Kulot, pero bakit walang interview na nangyari? Yun yung inaasahan natin, no? Dito sa kanyang upload na ito, na sabi niya na magsasalita si Kulot. Umpisa pa lang sinabi niya na magsasalita si Kulot. So nagpapatunay lamang, no, na pinagtatakpan talaga ni Sienna yung kanyang tatay. No?
makikita natin kahit naka-side view lang si si Kulot, iba yung kanyang facial expression. Makikita natin yan kahit yung kanyang mata, no. Yung mata kasi pagka naka-side yan, nakikita natin na pagka gumalaw yan, no. Ibang-iba at saka yung sa facial expression dito ni Kulot. Ito yung bakit? Ito yung question. Bakit nandiyan ka na? Kaharap mo na? Nasa camera na? Nasa harapan na ng camera si Kulot? Pero bakit hindi mo pinapagsalita? Di ba? Ito yung tanong. Yan yung katanungan. Sinabi pa niya diyan, no, na hindi daw nila pinagalitan ni Madeline si Kulot. Malinaw na sinabi niya doon sa kanyang unang kanyang paglabas, no, kasama niya yung kanyang jowa, no, na sinabi niya na pinagalitan pa nga ni Madeline si Kulot. Malinaw yun na sinabi niya, pero ngayon sasabihin niya na hindi daw nila pinagalitan si Kulot. Halata na merong nagsisinungaling dito si Sienna, no? Meron siyang pinagtatakpan dito. Ito pa, halatang sinisisi din niya yung sponsor, no, na kanyang unang pinagkwentuhan, no? Pag nandiyan yung pagsisisi, yung sinisisi niya na bakit naikwento pa niya doon sa sponsor. Maalala natin, no, na si Bopil ang nag-expose dito dahil itong sponsor na ito nag-message kay Bopil. And merong pinanghawakang ebidensya si Bopil patungkol diyan sa pag-uusap nila ng sponsor. So, inamin niya dito. Inamin niya na nagkwento siya dun sa sponsor. Alangan naman yung sponsor magsinungaling, no? Doon sa pagkwento niya kay Bopil. Sponsor niya yan. So, ibig sabihin, sinisisi niya dito yung sponsor na bakit ipinalabas yung kanilang usapan. Bakit nga ba niya sisisihin? Dahil alam niya na meron siyang pagkakamali doon sa nasabi sa sponsor. Sana lang dito si Sienna, no, magsabi ng totoo or kumampi, no, sa tamang tao kung sino ang dapat kampihan. Wag yung kung hindi porket ama natin yan. Kung may nagawang kasalanan yan, lalo na maselan po, no, yung pagkakasala na pipinpoint ngayon ng mga tao kung ano yung kasalanan ng kanyang ama. Mali yun. Dito pa, pinagtatanggol niya na ang sinasagot niya kasi dito, yung mga commentors, yung mga reactors, sinabi niya na nabanggit daw dyan yung pagiging ex-convict ng kanyang papa. Which is true naman, di ba? 3 beses na nagpalabas-pasok ng kulungan yung kanyang tatay. Dito dinedepensahan din niya, no? Sinabi niya na yung pangalawang pagkakulong ng kanyang ama ay dahil sa sa pagtutupada ba yon? Tupada, at yung kinikita naman daw ng kanyang ama sa tupada ay yung para sa pangkain nila. Pero bakit alam naman na ng kanyang ama na masama yung ganong klaseng trabaho, no? Hindi siya naghanap buhay ng maayos. 'Di ba? Maraming question dito Sana lang, no, malinaw dito sa ni Sienna na pinagtatakpan niya yung kanyang tatay. Gusto niyang ilaglag dito si Kulot. Kawawa yung kanyang kapatid, no? Babae yan. Babae ka rin, no? Dapat alam mo na kung ano yung magiging masama ang kalalabasan kung sakali may mangyari dito. Ngayon, nandiyan pala, in-explain niya na magkasama si papa niya at saka si Kulot sa bahay. Paano? Gusto niyong umaksyon? Gusto mong paniwalaan kung kailan meron nang nangyari? Di ba? Hanggat sa maaari, ayusin, ihiwalay. Di ba? Kung yung kanyang tatay, no, mahal ni Sienna yung kanyang tatay, doon sa kanya, sa mga gagaya ng mga nababasa nating mga mga comments, no, di doon mo sa'yo patirahin, di ba? Total, ipinagtatanggol mo ang tatay mo doon sa'yo. Huwag na dyan sa alam natin na baka may mangyaring masama sa kay Kulot. Kasi ang nangyayari, parang si Kulot tuloy yung itatakas dyan sa sarili niyong pamamahay. Na alam naman natin, no, na yung bahay na yan, ipinagawa yan para sa inyong magkakapatid. At alam natin po, no, na nung ginagawa yan, ni walang kapirasong pawis na pumatak dyan sa ama mo para matayo yung bahay na yan. Diba?
Walang naiambag yung ama dyan. Dapat, no, kung yung tatay niya may hiya, hanggang sa ngayon, no, di ba dapat maghanap buhay na lang siya? Kung ibang tao yan, di ba, na nagkaroon ng issue, ganyang issue, magpapakalayo-layo muna, di ba? Bahala na kung ano sabihin ng iba. Basta kung ako sa kanya, magpakalayo-layo, gawin yung karapat-dapat, maghanap buhay at magtrabaho. Hindi yung kagaya dyan na sinasabi ni Kuya Valdiba, na anong tawag doon? Batugan. Patugan yung kanyang ama, di ba? So ito lang yung aking reaction patungkol dito, no, na obvious na itong si Shena, no, nagsisinungaling, pinagtatakpan yung kanyang tatay, mas gusto pa niya, no, na mapasama yung kanyang kapatid na si Kulot kesa sa kanyang tatay. So muli, maraming salamat mga sangkay no sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lone, subscribe na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kayo naroroon. Paalam na mga sangkay, mga kalinga. Paalam.